Trending at usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y listahan ng mga bumabati ko sa Administrasyong Marcos Jr. dahil sa sunod-sunod na issue na dinaranas ngayon ng bansa ay hindi maiwasang marami sa mga kilalang vloggers ang batikusin ang pamamalakad ni PBBM. Subalit hindi nagustuhan ang di umano'y post ng isang BBM mercenary vlogger na ipapatumba di umano ang mga bumabatikos. Nanguna sa listahan sina Sas Rogando Sasot, Crescent Chu, Mark Lopez, Banat Bayat iba pa. Karamihan sa mga nakalista ay halos mga DDS. Kasama rin dito ang mga dating BBM solid supporters na ngayon ay nagsasabing nabudol at nagkamali ng sinuporta na noong nakarang eleksyon na sina Maharlika, Pebbles Cunanan, Atty. Glenn Chong at Madam Ellie. Di rin nakaligtas na mailista ang kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap at dating news anchor na si Jason Sa. Ibinalandra naman ni Sas Rogando Saso ang di umano'y nasa likod ng listahan na nagngangalang Maureen na Rose Villar. Anya, kung may mangyari sa mga nakalista ay hanapin kaagad itong si Maureen. Alalahanin raw ang nangyari kay Copper Silapid na pinatahimik dahil marami itong nalalaman. Normal lang naman na mabatikos ang administrasyon kung kabati-batikos ito, lalo na ang mga baluktot na desisyon at mga aksyon ng gobyerno. Kayo mga kababayan, ano ang inyong magiging opinyon sa usaping ito? So, itong listahan na ito ay ito yung pinapabantayan na pag hindi mag-ingat, persi, tumba. Kaya sabi ni Sasot, sabi niya na pag may mangyari sa mga nakalista dito, alam nyo na kung sino ang sisihin. Ganon. So, nanawagan si Sasot nga i-repost and i-repost. Ako personally, hindi ko pa nakita yung listahan dahil ngayon lang ako nagkaroon ng wifi signal sa aming farm. Napanood ko lang, nalaman ko lang na may listahan through sa vlog ni kapatid Jojo de Guzman. Salamat, kapatid Jojo, sa mga vlog mo. Nanonood ako sa iyo. Okay, so, ayun, may listahan, ano? So, sa post ni Sasasot, sabi niya, never forget what happens to Percy Lapid. Okay? So, naging curious ako kaagad, kasama ba ako sa listahan? Okay, habang pinapanood ko si Jojo de Guzman, natatawa ko kasi wala si Jojo de Guzman sa listahan at nagrereklamo. Bakit hindi siya isinama? Meron pa daw isang nagreklamo, si Daryl Yap. Kasama si Daryl Yap sa listahan, kailang nagreklamo. Bakit hindi daw siya kasama sa top 10? Kasi number 12 lang sa listahan si Daryl Yap. Gusto niyang tataas. Gusto ko magbigay ng reaksyon. Gaano katotoo na may plano ang gobyernong ito na patahimikin ang mga bumabati ko sa kanila na mga vloggers? To me, it's 100% probability gusto nilang patahimikin. Kasi ang mainstream media, tingin ko lang hawak na nila. Kung makita nyo yung mga kapalpakan ng gobyerno, tahimik ang mainstream media. Ang palagi kong nababasa, mga pagpupuri sa accomplishment ng gobyerno, lalo na si Speaker Martin Romualdez. Nothing is wrong sa pagpuri sa accomplishments. Kasi ako, from time to time, pag may makita akong kapuri-puri na ginagawa ng gobyernong ito, nag-vlog din ako. Example, yung reaksyon ng ating gobyerno
yung nangyaring binangga ng Chinese Coast Guard militia boat, yung ating resupply boat sa Ayungin Shoal. Inobserbahan ko yung mga counter actions ng gobyerno. Nako, maganda. Kasi hindi padaos-daos ang aksyon ng ating gobyerno. Although very strong yung stand ni especially ang Pangulo. Ayaw niya talagang magbigay kahit isang square inch lang sa teritoryo sa West Philippines. Ayaw niya. Very firm. That's good. Kaya lang, yung ganyang pambubuli, binabangga, napaka-calculated yung ginagawa. So, anong ginagawa? Mag-file ng reklamo sa, diplomatic protest. Isa yan. Pangalawa, legal case sa International Tribunal. Mga ganun. Ano pa, yung dati-dati kasi may funding request tayo sa China, yung ODA, China Official Development Assistance. May 2 proyekto, Poros Railways ito, 83 billion dito sa Mindanao, 124 million dyan sa Bicol. Nag-request tayo ng funding sa Chinese government. Nang dahil sa binangga ang ating as form of protest, tinigil na. Bigay na tayo ng pahayag o commitment ba o letter sa Chinese Embassy na pinuputol na natin yung ugnayan natin sa China when it comes to yung pautangin tayo ng pera para pampatayo ng mga railways. Those are good measures para iparamdam sa China na hindi tayo dependent sa kanila. Kaya natin tumayo sa ating sarili. But when it comes to yung labanan na sa West Philippine Sea, yung armed conflict, wag. Hindi pa panahon. Later on siguro. Okay, so yun. Maganda. So ako, pag tama, purihin kita. Gumawa po kayo ng tama, Mr. President. Kailang itong nakikita ko, mas maraming kamali o maraming kalokohan. Kaya sumama na ako sa bandwagon. Bago lang ako bumanat mga more than 1 month pa lang. Kaya siguro kung hindi ako kasama dyan kasi baguhan pa lang. Bagong enroll sa anong tawag dito? Banatero Vloggers? Yes. So yung listahan natin is more than 50. So yun yung mga Banatero Vloggers o anti-BBM. Kasama na ako dyan. Antay na ako sa mga kalukuhang ginagawa ng gobyernong ito.